Let's talk about the controversial Pogos. Authorities continue their search operations in a Pogo hub in Porac, Pampanga. On Saturday, a Chinese believed to be a so-called torture master was arrested. He was also a wanted fugitive in China. Tingin ko dyan nag-observe dun sa mga nangyayari. Pogo, ano yan, enforcer. Yan yung mga nagto-torture siguro, yan yung mga pwedeng yan yung nangingidnap, hindi natin alam, ano? Pero definitely, ano yan yung mga tigasin sa loob. Authorities add that the Chinese may have informed other Pogo staff and workers about the raid. Yung video ng mga nagtatakasan na mga Chinese nung first day ng implementation supposed to be ng search warrant na hindi natuloy. Yung nagtatakasan, siya may video. Ngayon, wala pang tatak. Ibig sabihin, siya yung naging source ng video na yun. Now let's get updates on the crackdown of authorities on against Pogos. We have Winston John Casio, spokesperson of the the Presidential Anti-Organized Crime Commission, is joining us now via Zoom. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Sige po, hingi lang po kami ng update dito po sa nangyaring raid dyan po sa Porac, Pampanga. Ongoing pa rin po ba yung search operations? Yes, ma'am. Magpapatuloy po yung ating ika-apat na araw ng pagsisearch. Ngayong after lunch po ang muling pagsimula ng ating operations po. So medyo marami tayong nakukumpiska at nakikita ng mga items na nasiseize na i-undergo natin ng evidentiary evaluation. To clarify lang po, Sir Winston, ilan po yung Pogo building sa loob po ng firm na yon at ilan na po ngayon yung napasok nyo na po sa inyong raid? As of last night, we were able to search 15 buildings. 15. We still have 31 more to go because we have a total of 46 buildings within the subject area of the warrant. Okay, and yung sa recent operations niyo po, may mga Pilipino ba na nasama, na rescue or na aresto? We're able to rescue 39 Filipinos, so 36. Initially, noong unang gabi po, that was June 4, merong 29 na mga Filipinos na rescue po natin. Then on the third day, may 7 mga Pilipino na lumabas. Yes. Nakakulong ho kasi sila, nakabarikada yung kanilang building, kaya hindi sila makalabas. So, yung 7 yon ay biktima ng illegal detention. Ito pong nahuli ninyo na mga, o na-rescue nyo po, o na-aresto ng mga Pilipino, ano daw po ang partisipasyon nila dito sa Pogo? Sa mga Porac? Spammers daw po sila. So, they're the ones who conduct spamming activities on behalf of Lucky South 99. Okay, and Sir Winston, may info pa po tayo kung sino po yung may-ari ng hub. And of course, ang katanungan po dyan, sino po ang connection nila? Meron pa bang matataas na connection sa LGU? We don't have evidence at this point to be able to pinpoint culpability as far as the LGU is concerned. Pero ang kinakalungkot lang po namin, tayo mag-iisang linggo na ho, wala pang nakipag-ugnayan sa ating opisyal ng LGU. Kung di ako nagkakamali, sinusubukan din po ng ating media, nakausapin yung local chief executive, yung mayor ng Porac, gayon din po yung chief ng BPLO, Business Processing Licensing Office. Because we have to find out kung binigyan po nila ng business permit itong lugar na ito. That's right. No? So, there are so many questions that are left unanswered at this point. How about, sir, I'd like to add to that, no? Kasi yung vicinity po ng Pampanga medyo malapit po sa Tarlac. Is it a possible scenario po na yung the highest person in the food chain itong mga illegal Pogo operations isa lang sa connected yung sa Tarlac sa Bamban saka dito po sa may Porac? I'd have to be honest with you. We were able to operate in Porac because we were led by evidence from Bamban to Porac. No? So there is a great likelihood that the criminal groups operating among and between
Pamban and Porac, they may just be one and the same, no? So we'll see where the evidence will lead us. Ito pong Chinese nahuli po ninyo na apparently lumabas po Chinese fugitive din pala siya. Can you tell us more about him? Si Ginoong Wu Lifeng, ang sabi niya, siya daw po ay torture at saka kidnap victim. At in fact, nung nahuli siya, may dala-dala siyang 2 mangga. Pero at the end of the day, he was identified by our witnesses to be one of the most prolific torturer in this particular pogo. In fact, naugnay po siya hindi lamang dyan sa pogo dyan, kundi sa iba pang mga illegal na mga pogo na gumagawa rin po ng mga torture at saka mga pangingidnap, no? Then nung ipinadala po natin ang ating request sa mainland China, napag-alaman namin na meron pala siyang kahalintulad na criminal record sa China. Violent crimes. He's a fugitive for committing crimes of violence daw ayon doon sa China. Yes, spokesman, with regard kasi nangyari po ito. Now, are you verifying po lahat ng rescue na Chinese galing sa Pogo? Kasi balay mo, may mga nag-blend po sa mga na-rescue sa mga na-rescue workers ng Pogo, baka may nag-blend din ng mga ibang torture master o mga tigasin po na tinatawag nyo. Yes, sir. We have sent all of their pictures to China. No. We're about to send all of their pictures to China for evaluation. Baka naman mga fugitives sila. Hindi lamang sa China, maging sa Interpol, ipapadala po natin. Baka fugitives sila sa ibang mga territories. Now, sa ngayon, hindi pa po namin sila nil-line up kasi karamihan po sa kanila, wala pa yung kanilang mga abogado, hindi pa po nagdaratingan, no? So, we cannot subject them to interrogation, and so on and so forth without providing the opportunity to talk to their counsel. Pero sa ngayon po, nasaan po sila? Itong na-rescue ng mga Pinoy at saka ito pong Chinese fugitive na pinag-uusapan po natin. Yung mga Filipinos po, they've been allowed to go home. We've just made sure na meron kaming contact sa kanila, lalo na yung mga witnesses po at saka yung mga complainants nating 7. Yung isa naman po, si Wu Lifeng, nandito po siya sa ating holding facility. We're taking care of him. Nag-undergo na rin po siya ng social psychosexual evaluation, pati ng medical legal evaluation. Okay. Sir, doon po sa 30 more na mga gusali na papasukin niyo po ngayon, in the next 10 days po ninyo na palugit sa inyo na ma-raid po itong lugar na ito, meron pa po ba ito sa inyong tingin na mga kailangan pang i-rescue sa loob? Alam mo ma'am, we've been... the operation began June 4, if I'm not mistaken. Basta nagsimula po yun ng Lunes. Yes. As far as I am concerned, it should be a search and rescue. But then it's already the 8th day. Kung meron pa pong taong nakakulong doon with no access to food and water, it may not be search and rescue anymore. Right. It may be search and retrieval at this point. Kaya I am praying na wala na po tayong i-rescue doon or wala na tayong makitang tao. Ebidensya na lang po sana ang makuha namin. Sana po. And dun po sa mga na-raid nyo po na ilang pang mga buildings, may mga nakita rin po ba tayong mga secret tunnels or exits katulad po ng mga nasa Bamban, Tarlac? So far itong mga build, yung 15, wala pa po tayo nakita. Ang nakita lamang po natin ay parang water tunnel po lamang yata iyon, no? So wala pa po. We haven't seen any tunnels and the like. Pero what is prolific is, what is succinct. What is clear about this Pogo is that, illegal Pogo, is this is a prolific torture hub. No, may kaming nakitang rooms na isinara na namin dahil ang in-identify namin sila bilang active crime scene sapagkat napakaraming bakas ng dugo sa sahig, sa mga damit at kung saan pa. Ay, lastly na po sir, Sir Winston, kasi gusto lang din po natin malaman, I understand ito pong Pogo Hub na to ay na-raid noong 2022 if I'm not mistaken. And ilang years na po ba talagang operation nito, particularly in Porac? And meron din po ba silang kaukulang business permit?
Yung Porac po, last year lang po sila nag-operate. This is the first time na na-raid po yung Porac. Pero yung kanilang branch po doon sa Clark, ay na-raid po yun noong September 2020, kung di ako nagkakamali. Mismong si Secretary of Interior Local and Local Government Abalos po ang nag-raid noon, ang nagsara. So, ito pong dyan sa Porac, pinangangalandakan nila, hindi sila kayang tibagin. Yun ang kanilang sinasabi sa Chinese community sa Telegram that they are untouchable daw di umano. Well, let's see. All right. Alright. With that, thank you for joining us, spokesperson Winston John Casio of the PAOK. Maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you so much. Haba-habang usapin talaga yung This is Pogo. going to be a long ongoing operation that they're going to be conducting. Kasi madaming po. marami pang building sa loob na hindi pa nila napapasok. Not only Porac, but in nationwide, madami pa yan, all the way In Cavite, there's also talks about it na may malakihang Pogo doon na illegal din.